Update tayo sa epekto ng Bagyong Christine sa Bicol Region kung saan isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Kausapin natin si Gremil Alexis Nas ng Public Information Office ng Office of Civil Defense Region 5. Maulang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello sir, magandang umaga po at sa lahat Apo. ng nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Kumusta po ang coordination at rescue of efforts ng OCD, partikular sa mga lugar na hindi raw mapasok dahil sa mataas na baha? Tuloy-tuloy po ang aming coordination from the local, regional, and national level po para ma-ensure po natin na lahat ng mga rescue requests po ay matutugunan po natin. And nag-request na rin po kami ng augmentation sa national level para po kasi overwhelming po yung number of calls na receive namin since yesterday para matulungan po natin lahat ng apektado po. Hindi po ba na-foresee na ganito katindi yung magiging epekto ng ulan dyan po sa area, sa Bicol? Well, actually, sir, nag-conduct naman po lahat sa amin ng localized na pre-disaster risk assessment meetings. Pero based po kasi sa experience po namin na nangyari kahapon, ay sobrang tagal po talaga nung parang almost napakabagal po nung galaw nitong si Christine. Kaya po naipon po talaga sa Albay, Camarines Sur area po. And Catanduanes yung concentration ng ulan. May mga lugar pa po ba na hindi pa mapasok hanggang ngayon? May mga report po sa amin, sir, na meron pa po talagang mga bewang hanggang lagpas tao na mga baha. And coordinated na rin po ito, lalo na po sa aming uniformed personnel, specifically the search rescue cluster po, para matulungan po natin yung mga LGUs na overwhelmed na rin po sa response effort. Opo, may mga residente pong natrap sa kanilang mga bahay. Hindi po ba nagpatupad ng preemptive evacuation at nagbigay ng babala? Nagpatupad po ng forced evacuation din po ng ating mga iba't ibang LGUs po, sir. Talagang bigla lang din po isa coordination po namin yung mga LGUs dahil sa sobrang tagal po ng ulan na na-experience po na. Sa ngayon po ba may naitala ng mga nawawala o mga casualty dahil dito sa mga pag-ulan? Sa ngayon, sir, may report po kami na 3 mangingisda na nawawala po sa San Fernando, Masbate. And there are also reports from secondary sources po na may mga casualties. Pero hinihintay po namin yung official reports from the ground po bago po namin isabay sa aming mga situation reports po. Kung mangingisda po yung nawawala, ito po'y pumalaot bago yung babala o pagkatapos na? Meron ho ba kayong monitoring na ganito? Yun din po, sir, yung kino-coordinate po namin sa MDRIM po San Fernando at PDRMO Masbate kung sila po ba ay yung naglalayag po ng matagal sa karagatan before pa po magkaroon ng PCWS at ng abiso tungkol sa paglakas ng LPA na naging. Sa ngayon po, kumusta yung supply ng pagkain, tubig at kuryente, maging yung linya po ng komunikasyon sa buong Bicol Region? Sa food and non-food items naman po ay nandyan po yung DSWD Field Office 5 po namin. Naka-preposition na po yung mga goods po nila in case may mga ilangan ng LGU ng augmentation. And for the status of communications po, may isang LGU lang naman po sa amin na nagbigay ng report na may problem sa telecommunication pero agad din naman po na naayos po. At paano nyo naman po pinaghahandaan yung babala ng PHIVOLCS na posible raw yung lahar flow dahil sa malalakas na pag-ulan? Nag-coordinate po kami sa iba't ibang LGUs po sa Albay together with the Albay PDRRMO para po doon sa kanilang operational plan for any lahar flow na dala po ng isang weather disturbance. And nakaput into place naman po yun. And if ever naman po mas lumala yung lahar flow, ay meron din po silang contingencies po or contingency plans po. Sa ngayon po ba may pakiusap kayo sa mga taga Bicol patungkol dito sa nagpapatuloy pa rin mga pagbaha sa lugar? Nasa inyo po ang pagkakataon? Sa lahat po ay ipagbigay alam nyo lang po agad sa ating mga local government emergency operation center kung meron pong mga nangangailangan po ng rescue dahil ginagawan po ng paraan ng ating mga kasamahan mula sa local DRM offices na matulungan po kayo at para ma-ensure po natin na safe po ang lahat. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you very much din po. Si Gremil Alexis Nas ng Office of Civil Defense, Region 5.